Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng Manila Bulletin 39 minutes ago. Tungkol ito sa presyo ng bigas. President Marcos expressed confidence that the 20 pesos per kilo rice sold through the Kadiwa stores can be sustained without the need for government subsidies, citing record-breaking palay production and ongoing support for farmers. Talaga ba? Kasi sa ngayon, meron nang ibinebentang 20 pesos per kilong bigas sa mga Kadiwa stores. Kaya lang, selected beneficiaries lang. Yung mga vulnerable sectors lang, senior citizens, PWDs, solo parents, indigents, yun lang. At punong-puno ng subsidy. Kasi hindi talaga kayang magbenta ng 20 pesos per kilong bigas kung wala kang subsidy. Sinasabi ng Pangulo na pwede daw, pwedeng magbenta na kahit walang subsidy. Kailan yun mangyari? Sabi niya, dahil daw sa record-breaking palay production and ongoing support for farmers. Kailan pa yun? Maalala ko, 2 years ago, kanyang SONA. Sabi niya, napatunayan na natin na kaya nating pababain ang presyo ng mga bilihin kagaya ng bigas, karne, ulam, gulay, etc., rice, ganon, sa pamamagitan ng ating Kadiwa stores. Yan, that was 2 years ago na napababa daw ang presyo ng bigas. Anong nangyari? Tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas. Ngayon, bumabaha ang imported rice. Tayo na po ang number 1 importing rice country in the world. Tinalo na natin ang China. So, basahin natin ng article. Ito yung sinasabi na record-breaking daw na rice production. Tapos ongoing support ng mga farmers. Sana nga magkatotoo. Sana nga magdilang anghel ang Pangulo na for the remaining 3 years sa kanyang panunungkulan makabili tayo ng murang bigas. Hindi lang yung mga pinipili ba? Kasi sa ngayon, pinipili. Selected lang. Dali kung hindi ka na 4-piece, hindi ka na senior, hindi ka na makabili. Di ba ang promise was made to all? Sa ngayon, piling-pili yung makabili. Dala ka ng ID mo, tapos limited pa ang mabibili. So, sabi niya, natupad na daw. But I don't know sa inyo kung natupad na ito. Rice prices can stay low. Sabi niya, tingnan natin. Ito. In his podcast release on Wednesday, June 18, the President expressed confidence that the country will breach the recorded palace yield in 2023. 20.06 million metric tons noong 2023. Noong 2024, 19.09 million metric tons. Tapos 2025, we predict lalampasan na naman natin ito. Kaya lang sabi niya sa the same podcast na nabudol daw siya dahil ang mga government reports ng government projects hindi daw totoo. So how true itong sinasabi ng mga matataas na ani ng palay? Kahit mataas ang ani mo ng palay, ang taas naman ng presyo ng mga farm inputs. Paano ka ngayon makakaganansya? Paano ka makakabenta ng murang bigas kung mahal ang farm inputs?
Oh, may nabasa akong post last week. Farmer nagrereklamo. Ang tatay ko sabi niya stage I don't know, basta kidney disease. Nangutang kami. Tapos nagbenta ang palay lang daw nila 13 pesos per kilo. High quality na mayroon siya yung variety, nakalimutan ko. Nagrereklamo eh. Ano ba naman? In fairness, where is justice to us farmers? Nalugi pa kami. Paano na mabayaran yung utang namin sa farm inputs dahil 13 lang ang presyo ng palay nila. Mayroong NFA na bumibili nga ng mas mahal, kaya lang, sabi, pipila ka ba sa mga NFA buying stations? Pipila ka, maghintay ka ng 3 to 4 months bago ka makapagbenta. Tapos, malayo pa sa kanilang lugar. So, I just don't know kung sana magdilang anghel ng Pangulo dahil kailangan ng taong bayan ng murang bigas. Kahit wala tayong ulam, di ba? Basta meron tayong bigas, solve na. Naranasan ko yan nung bata pa ako eh. Idildil lang namin sa asin basta may kanin. O kaya maswerte na kami kung may bagoong. Okay na yan. O kaya lagyan na lang namin ng tawyo or mantika. Ayos na yan basta may bigas. So, kapanipaniwala ba itong pahayag ng Pangulo na pwede daw magbenta ng murang bigas 20 na wala ng subsidy? Maniwala pa ba kayo? Ang dami niyang mga sinasabi. Tinanong din siya sa podcast na anong gusto mong legacy maiwan. Sabi niya, I want to be remembered, legacy ko na nagkaroon ng change for the better. Really? Ano sa palagay nyo? Anong pagbabago after 3 years ng administrasyong ito? Is it for the better or for the worst? Mayroon pa, nung bagong upo siyang presidente, tinanong na naman siya sa legacy. Sabi niya, gusto ko, pag alis ko sa pwesto, walang magugutom na Pilipino. Wow! Ang gaganda yung kanyang vision. Napakasarap pakinggan, kaya lang, ang hirap naman na puros lang salita na kulang naman sa gawa. Sana, itong remaining 3 years ng Pangulo, may magagawa for the betterment of the Filipino people. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas disenteng tirahan ang tribong Talandig. So, panoorin nyo ang video na ito. Ano pwede naman yung guide yung tampo doon? O karon nindot tagid kaay tan-awon ang balay ilang ante. So ila na gyud na atop ang gihatag sila nga yero. Nindot na gyud kayo ang balay ilang ante. Salamat kaayo sir sa imong pagtabang labi na sa Ginoo nga gigiyahan ka sa Ginoo nga magtabang ka. O sa sir, salamat kaayo kay daghan pa kaayo nang inahanlan sa amoa. Unya sa labi ra sa imong kuan himo nga mo ay imong gisugo nga mag tan-aw og mga pobre nga wala ilang ikapalit. So salamat kaayo sir. Daghang pagid kaayo sir ang nanginahanglan dinhi sa among barangay. So di ara ko kutob sir. Salamat kaayo sa Ginoo ra gid magbalo sa imong ha. Salamat kayo ante.
sa iyo na no. Sagdi sila sa mamaya. Yan na iguan ang